and how do you prevent an abuse of the use of a Freedom of Information Bill? And that's the reason why. Yung Freedom of Information Bill, panahon pa lang nila Cory, kasi nga kaya nalagay yun sa konstitusyon, kasi kinilala yun na isang mahalagang batas. No? Eh ngayon, di ba, 25 years na tayo, mula nun, wala pa rin. Wala yung enabling bill. So ito na naman, classic example to talaga ng panay salita, wala namang gawa. And yet, ang sarap ipagmalaki ng mga politiko na ang freedom of the press sa Pilipinas ay isa sa pinakamasigabo sa buong mundo. Tapos nagagalit sila sa media kasi expose dyan, expose dito. Kung gusto nila bawasan ang espekulasyon ng media, aba, edi gawin nilang above board ang lahat ng mga dokumentong yan. Pero hindi. Inabot ng ganito, katagal, at hanggang ngayon, hindi pa rin. Sabi nga ni Kaloy, di ba? Political will lang yan talaga. Ako, sobrang agree ako dyan. Yung kasabihan nga natin, di ba? Pagka gusto mo, may paraan. Pag ayaw mo, may dahilan. I don't think we have been hiding anything. We have not avoided any question that has been thrown our way. So even in the absence of any freedom of information law, we have been trying to be transparent. Kung talagang wala kang itatago, wala kang ikatatakot. Tapos ang palusot ngayon ng gobyerno, hindi, okay ang FOI bill. Kaya lang, paano naman ang national security? Hindi naman tayo mahirap paliwanagan. Maiintindihan naman natin kapag ang impormasyon na hinihingi natin ay national security issue at hindi dapat agad-agad binubulgar. Makakapag-antay naman tayo dyan. So, hindi naman yun ang hinahabol lahat natin lagi, mga national security issue. Ang hinahabol natin, very simple. SAL, paano ginastos ang budget, paano inallocate. Napakasimpleng mga impormasyon na napaka-importanting makuha ng media at pati na ng ordinaryong mamamayan. And yet, hindi pa maibigay. So, yun ang frustration ko. Ang tingin ko talaga dyan is it's really stonewalling. Ayaw talaga. Kasi campaign promise niya naman yun eh. Nagpahayag ang Pangulo noon, nung nangangampanya siya, na siya rin, frustrated din siya na hindi na ipasa yung FOI bill. So, ang message nun sa ating lahat ay, pag siya na ang presidente, uunahin niya yan. Para sa loob ng 6 na taon, magarantiya na papasa yan. So, nakakagulat lang na, ay, hindi niya prioritize. Ngayon ka lang nag-ledak, hindi pa nasama yung FOI bill. Sana, pag medyo na-prioritize na niya yung kanyang poverty eradication bills, sana isunod na niya yung FOI. Kasi sobrang importante nun. Naman sa pangalan si General Garcia. Kung meron na tayong Freedom of Information Bill nung time ni Carlos Garcia tsaka nila Colonel Rabusa, baka matagal lang natigil yung pabaon na yan. Baka nga hindi tumagal yan eh. Isa sa pinakamahirap makalap, yung official information. Kung tutuusin, ang mga media men, meron talagang karapatan sa official information. And yet, grabe tayo magkumahog para makakuha ng official information. Natatandaan ko nung nasa probe ako nung araw, kami yata yung unang nagpaputok ng paggamit ng mga senador sa kanilang pork every year, no? So naintriga kami. Gusto namin malaman, sinong mga nagli-liquidate? At kung actually hindi liquidation eh, parang i-report lang kung anong ginawa doon sa pera, no? So look at that. It was a simple story we wanted to make. We just wanted to see how government money was being utilized. And yet, kinailangan pang dumaan kami sa kung sino-sinong sources na secret pa yon, ha? Tapos, pag nakakuha na ng Xerox copy nun, parang kailangan pa ngayon patunayan na totoo ito. kasi kinuha mo nga sa sources mo sa loob, no? So parang media man ka na nga, hirap na hirap ka pa. Lalo na yung ordinaryong mamamayan. So sa akin, eto, nakikinig ako sa hearing nila Heidi Mendoza. Ilang balikbayan boxes daw ang dokumentong pwede niyang ipakita bilang ebidensya na merong mga irregularities sa military, no? Kung noon pa, 1990s, naipasa na yung enabling bill na yan sa FOI. Baka wala nang kailangang gawin si Heidi Mendoza na whistleblowing.
Baka nag-i-enjoy na siya talaga sa trabaho niya sa ADB ngayon. All that sleuthing work and all because there's no FOI. Obispo, they are thinking of one-on-one talks between the bishop and the legislature. The RH bill is another bill that really begs passing and taking another closer look and finally passing. Kasi talagang napaka-importanting ingredient niya sa population management, no? And this has a direct effect on our economy. Appeal for the bishops to stop getting involved in politics. Stop Kitang-kita getting mo talaga involved yung in politics. pag-iwas niya sa issue talaga. Kasi yung Catholic Church, maingay eh. Parang irritant kasi yon. At nakikinig siya doon. Parang he doesn't want to have to earn the ire of. Sabi nga ni Noemi, mukha raw ang tunay na boss ni Noynoy ay hindi naman mga Pilipino, kundi yun daw CPCP. Pero sabihin na lang natin na siguro tayo yung direct boss, pero ang mas mataas na boss, yung CPCP. So parang while conscious siya na yung direct boss niya, itong gusto, parang natatakot din siya kung anong iisipin ng principal. Laging sinasabi ng ating Arsobispo ng Maynila, Ang issue lang naman dyan ay yung, kung pumapatay ka ba ng bata, pagka ikaw ay umiinom ng pills, yun ang tanong dun eh, di ba? Nagiging ganun yung issue, no? Nalulungkot ako dun kasi pag binasa mo naman yung RH bill, it's very clear naman na hindi naman abortifacients ang pinag-uusapan dito. Wala naman yun dun. Hindi naman to abortion bill. Nagkakaroon ng labeling ang isang batas na napakahusay sana. Pero dahil lang sa may labeling, at yung labeling ay nakakatakot, imagine tawagin ba naman ang RH bill na abortion bill? Nakakatakot yun kasi di ba para kang sumusuporta ka ng murder. Sino ba may gusto nun? Di ba? Tapos, kahit sabihin pa nila na, okay, wala ngang aborsyong usapin dyan, pero dyan nag-uumpisa ang pagluluwag natin ng ating mga pamantayang pangmoral. Sa lahat ng hindi ko talaga matake dito, ay yung pag-aakala ng mga institusyon na katulad ng Simbahang Katolika na ang mga Pilipino ay hindi marunong mag-isip. Sinong may sabi na pag pinasa mo na yung RH bill, ang susunod na naipapasa mo ay abortion? Bakit? Matagal nang may annulment Sumunod ba ang divorce? Hanggang ngayon, wala pa eh. Bakit? Dahil kasi ang mga tao nag-iisip pa rin at ang debate hindi tumitigil. At yan naman ang role nating mga Giorno. Sinisiguro natin na maganda at masigabo ang debate sa lahat ng issue para kung ano man ang madesisyonan ng taong bayan ay fair to all at more than that, tama. We have always been very consistent that his stand was always for responsible parenthood. If the objective is really to pass the RH bill eventually, whether it comes in the name of reproductive health or responsible parenthood, okay na ako as long as the main ingredients of the bill are present. And gusto kong isipin na fini-finesse lang ni Pinoy ang RH bill para rin iwasan na ang needless irritations from sectors who disagree. And, well, let's just call it political savvy, which is not necessarily bad. But it's something to certainly watch in the months to come. Kasi pag ito talagang nag-stonewalling din siya dito, yun medyo ako personally madi-disappoint na ako. Kasi that's a definite campaign promise that has yet, diba, to be fully fulfilled. Pagdating sa pagtupad sa pangako, lalo na sa panahon ng kampanya, huwag na raw nating asahan na tutupad ang isang politiko. Ganong paman, hindi lahat ng nasa politika at nangangako tuwing kampanya ay nakikilala bilang isang politiko.
lamang ito pang slogan o pang poster. Ito ang mga prinsipyo. Ito ang trahedya ni Pangulong Noynoy Aquino. Tagapagmana ng tinitingala at kinikilalang mga bayani, ihinatid siya sa Malacanang ng higit 15 milyong Pilipino, bunga ng pagmamahal at paghanga ng mga ito para sa kanyang mga magulang. Ano ang nakikita po natin? Sa pagsawsaw ni Pinoy sa politika mula noong 1998, inihanay niya ang sarili bilang kabaligtaran ng tradisyonal na politiko. Kaya't nang biglang tila lumihis si Pinoy sa ipinangako niyang daang matuwid, naging mabilis ang paniningil. Isa lang ha, isa lang. Baka naman tiki-tiki isa lang. Ang mga inilista ng Giorno na mga pangakong binitiwan ni Pangulong Aquino ang siyang pamantayang ginagamit ngayon sa pagsuri sa kanyang pamamahala. Sa natitira pang higit 5 taon niya sa pwesto, nakabantay ang Giorno para magbigay ng paalala sa publiko at maging sa gobyerno na hindi dahilan ang anumang lubak o pagbabago sa plano para ang matuwid ay maging baluktot.